Kabanata 806. Tinatakot mo ba ako? Malamig na tanong ni Sebastian. Bahagyang napangiti si Galvan. Tinabanta kita. Hindi, huwag na nating tawaging ganyan. Pinapaalala ko lang sa'yo. Kung tutuusin, pangalawa lang ang pamilya Strauss sa 4 Great Immortal Sects, at ako ang scion ng pamilya Strauss. Kung may mangyari sa akin, hindi basta-basta hahayaan ng pamilya ko na dumausdes. Ang iyong Supreme Nexus ay isang shell na ng kanyang dating sarili, na nagpupumilit na palayasin ang paghihiganti ng Divine Sect. Kung idaragdag mo pa rito ang galit ng pamilya Strauss, paano mo planong tumayo laban sa amin? Marami sa mga bisitang naruroon ay tahimik na tumanggo, sumasang-ayon na si Galvan ay gumawa ng isang balidong punto. Ang Supreme Nexus ay wala kahit saan malapit sa Divine Sect sa mga tuntunin ng mga numero o kabuuang lakas. Bagamat maaaring karibal ni Sebastian si Isaac sa top tier na kakayahan sa pakikipaglaban, ang Supreme Nexus ay walang mga kwalifikasyon para makipaglaban sa Divine Sect sa iba pang aspeto. Ngayong pinatay na ni Sebastian si Apex, ang banal na anak ng banal na sekta, at kinuha ang kanilang Diyosa, si Armina bilang isang bihag, hindi maiiwasan na ang Supreme Nexus ay haharap sa malupit na paghihiganti. Ito ang oras upang maghanap ng mga alyansa, hindi gumawa ng mga bagong kaaway. Ibinahagi ni Gina ang sentimiento na ito at sinabing, kataas-taasang Panginoon Sebastian, siguro pinakamahusay na palayain siya. Kung ganoon, I'll be taking my leave now, mayabang na sabi ni Galvan habang naghahanda sa pag-alis. Sinabi ko bang pwede ka nang umalis? Naputol ang boses ni Sebastian, na nagpalamig kay Galvan. Anong ibig mong sabihin? Lumingon sa kanya si Galvan, ayaw kong magpaulit-ulit. Pipili ka lang kung iiwan mo ang pera mo o mamamatay ka, sagot ni Sebastian, malamig ang tono at kumikinang ang mga mata sa malamig na layunin. Namumula si Galvan sa galit. Supreme Lord Sebastian, huwag mong ipilit ang swerte mo. Nakagawa ka na ng kaaway ng Divine Sect. Kung i-provoke mo rin ang pamilya Strauss, simpleng nililigawan mo si kamatayan. Naglakas loob ka pa bang takutin ako? Napalitan ng mapanuksong ngiti ang ekspresyon ni Sebastian. Sa isang iglap, itinaas niya ang kanyang kamay at sinampal ng malakas sa mukha si Galvan. Sa isang matalim at malutong na tunog, pinalipad si Galvan ng ilang talampakan sa himpapawid bago bumagsak ng husto sa lupa. Sa isang iglap, lumitaw si Sebastian sa tabi ni Galvan na parang multo. Bago pa man makatayo si Galvan ay malakas na tinapakan ni Sebastian ang kanyang dibdib. Bitawan mo ako. Sigaw ni Galvan na kumukulo ang galit sa loob niya. Hindi pa siya napahiya ng ganito sa buong buhay niya, lalo pa ang masampal sa mukha. Dahil sa galit na nararamdaman niya, gusto niyang paghiwalayin si Sebastian. Walang salita, idiniin ni Sebastian ang paa niya. Isang malakas na kaluskos ang umalangaw-ngaw, at hindi malinaw kung ilan sa mga tadyang ni Galvan ang nabali sa ilalim ng presyon. Ah! Napasigaw si Galvan sa sobrang sakit. Tumigil ka. Magbabayad ako, pakiusap niya, sa wakas ay humiwalay. Noong una, naisip niya na hindi maglalakas loob si Sebastian na tumawid sa pamilya Strauss pagkatapos masaktan ang Divine Sect. Gayunpaman, malinaw na walang pakialam si Sebastian. Para siyang baliw na handang pumatay sa kanya. Tinakat mo ako kanina, kaya tumaas lang ang presyo. $600 billion na ngayon, sabi ni Sebastian ng may mariing tono. Ano? $600 billion? Bakit hindi mo na lang ako ninakawan? Nakangusong sabi ni Galvan na halos hindi na napigilan ang pagmumura. Ngumisi si Sebastian at idiniin ang paa sa binti ni Galvan. Sumunod ang isa pang matalim na bitek. Isang sigaw na naman ang pinakawalan ni Galvan na mas malakas kumpara sa kanina habang parang kutsilyo ang pananakit sa kanya. Fine. Ako na magbabayad. Tumigil ka na. Napaluha si Galvan. Si Sebastian ay hindi naglaro ng anumang mga patakaran. Sa ilang sampal at tadyak lang ay nabasag na niya ang lakas ng loob ni Galvan. Nagpakita ka sa akin ng saloobin ngayon lang, kaya ang bagong presyo ay $700 bilyong,
sabi ni Sebastian na may masayang ngiti. Halos himatayan si Galvan sa sobrang galit at hindi makapaniwala. Pagkatapos magtiis ng pambubugbog, kailangan niyang umubo ng karagdagang 200 bilyong dolyar. Ito ang taas ng pagiging bully. Ngunit sa paggunita sa sakit, hindi na siya naglakas loob na magsalita pa. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pamilya para ayusin ang pagbabayad. Ang pamilya Strauss ay maaaring isang napakalaki, nakatagong pamilya, ngunit ang 700 bilyong dolyar ay hindi maliit na halaga, kahit para sa kanila. Kabanata 807. Matapos matanggap ang tawag, ang ulo ng pamilya Strauss ay galit na galit at hiniling na makipag-usap kay Sebastian. Sebastian, naiintindihan ko na gusto mo ng pera, pero hindi mo pwedeng gawin ang bagay na to. Kung ganito na lang kaya, bibigyan kita ng $100 billion bilang kabayaran para sa anak ko. Ano sa tingin mo? Pansamantalang iminungkahi ng pinuno ng pamilya Strauss. $700 billion, walang labis, walang kulang, sagot ni Sebastian sa matigas na tono, na walang puwang para sa negosasyon. Sebastian Wilder, huwag mong ipilit ang swerte mo. Ang pamilyang Strauss ay hindi dapat manibiro. Napaungol si Loki Strauss sa galit. Nang marinig ito, sumilay ang nakakaakit ng ngiti ni Sebastian. Naduraj ang puso ni Galvan nang madamay siya. Gaya ng inaasahan, muling itinaas ni Sebastian ang kanyang paa. Mabilis na nanlaki ang mga mata ni Galvan sa takot, at namutla ang mukha nito na parang kumot. Hindi. Halos hindi na nakapagsalita si Galvan bago muling sumigaw mula sa kanya nang baliin ni Sebastian ang kanyang kabilang binti. Dad, tulungan mo ako. Pakiusap, nagmamakaawa ako sayo. Tuluyan nang nasira si Galvan. Walang tigil siyang humahagulgol kasabay ng pag-agos ng mga luha sa kanyang mukha, umiiyak na parang batang wasak ang puso. Sebastian, napakalayo mo na. Sigaw ni Loki. Nanginginig ang boses sa sakit at galit nang marinig niya ang paghihirap na pag-iyak ng kanyang anak sa telepono. Isang kaluskos na naman ang tumunog nang matapos magsalita si Loki. Natapakan na ni Sebastian ang braso ni Galvan, pinitik din ito. Sumigaw ulit si Galvan, saka mabilis na umiyak sa telepono, Dad, pakiusap tumahimik ka na. Kung magpapatuloy ka, hindi mo na ako makikitang buhay. Ang mga nanonood ay nakatayong natigilan, hindi nangangahas na huminga. Lubos silang kinilig sa walang awa na pamamaraan ni Sebastian. Sa ilang salita lang ay napilayan na niya ang mga paa ni Galvan. Para sa kanila, tila siya ay isang demonyo. Sebastian, pakiusap huwag mo nang pahirapan ang anak ko. Babayaran kita. Sa wakas ay nagpaubaya si Loki. Kahit na nagpa siyang bayaran ang kahihiyang ito ng 10 beses sa hinaharap. Tumawa ng mahina si Sebastian. 2 beses mall ang akong sinigawan, kaya ngayon ang presyo ay $900 billion. Isang round off na lang natin ito at gawin nating $1 trillion, okay? Ano? $1 trilyong dolyar. Halos tumalon si Loki sa kanyang balat sa telepono. Naputol ang binti at braso ng kanyang anak, at ngayon ay kailangan niyang magbayad ng dagdag na 300 bilyong dolyar, lahat ay dahil 2 beses siyang sumigaw. Dad, pakiusap huminahon ka. Nauutol na sambit ni Galvan habang nanginginig sa takot, apurahang paalala sa ama. Huminga ng malalim para mabawi ang kalmado, tumugon si Loki, ang $1 trilyong dolyar ay hindi maliit na halaga. Kakailanganin ko ng oras. Bibigyan kita ng 1 oras para maghanda. Magkakaroon ng tubo kapag na-late ka, sagot ni Sebastian na may bahagyang ngiti bago pinatay ang tawag. Nang ibaling ni Sebastian ang tingin sa ibang mga bisita, lahat sila ay nanginginig sa takot. Salamat sa mga kontribusyon niyong lahat. Maraming salamat talaga, nakangiting sabi ni Sebastian. Mamaya, maghahanda ako ng masarap na tanghalian para sa lahat. Pagkatapos kumain, malaya na kayong umuwi sa inyong mga pamilya. Karamihan sa kanila ay napilitang makibahagi sa napakalaking halaga ng pera, na ang pinakamaliit na kontribusyon ay higit sa $10 bilyong.
Marami ang halos na bangkarote para makalap ng ganoong halaga, at ang pagkain ang huling nasa isip nila. Gayunpaman, sa takot sa galit ni Sebastian, walang nang ahas na umalis ng maaga. Nang sa wakas ay nakita na ng lahat ang marangyang piging na inihanda ni Sebastian, hindi nila maiwasang manlaki ang kanilang mga mata sa hindi makapaniwala. Maging sina Lilian, Gina, at ang iba pa ay natulala habang puno ng pagtataka ang kanilang mga mata. Kabanata 808. Napatingin ang lahat sa umuusok na instant noodles na nakalatag sa mesa, ang bawat isa ay nakadarama ng luha. Ito ba ang ideya ni Sebastian ng isang marangyang piging? Ang bawat isa sa kanila ay gumastos ng hindi bababa sa 10 bilyong dolyar, kaya inaasahan nilang maghahain si Sebastian ng isang marangyang pagkalat ng mga delicacy. Sa halip, ang nakuha lang nila ay ilang pack ng instant noodles na nagkakahalaga lang ng ilang box, na walang kahit isang itlog na may bot. Ito ay labis na kuripot. Nang may masayang ngiti, sinabi ni Sebastian na, sana'y masiyahan kayong lahat sa pagkain. Sapat ito para sa lahat. Lahat ay nakaramdam ng pagnanasa na champagne siya, ngunit walang nang ahas na kumilos dito. Patuloy ni Sebastian, sa kalahating buwan, mag-host ako ng isang grand auction sa kabisera. Mag-aalok ako ng maraming pambihirang kayamanan, kaya inaasahan kong lahat kayo ay makilahok. Inakala agad ng mga tao na naghahanda si Sebastian na patuyo muli ang mga ito at tahimik siyang sinumpa. Hinuberan lang niya ang lahat ng mayroon sila, at ngayon gusto niyang dumalo sila sa kanyang auction. Naisip nila na sa pagkakataong ito ay balatan na lang niya sila ng buhay. Maging sina Lilian at Gina ay hindi rin maiwasang maramdaman na napakalayo na ni Sebastian. Naramdaman ang pag-aalinlangan sa kanilang mga mata, ngumiti si Sebastian at nilinaw, naiintindihan ko na ang ilan sa inyo ay maaaring nagdududa, ngunit tinitiyak ko sa inyo na lahat ng sinabi ko ay totoo. Ang auction na ito ay magiging ganap na lihay timo, na walang kasamang mga trick. Ang paglahok ay ganap na voluntaryo, hayaan akong ipakita sa iyo ang isang preview ng ilan sa mga kayamanan. Pumalakpak siya, at lumitaw ang waiter na may dalang mga tray. Ang bawat tray ay may hawak na bihira at mahalagang bagay. Mayroong napakalaking ruby, itim na diamante, perlas, at iba pang kakaibang batong hiyas na hindi pa nakita ng sinuman. Bilang karagdagan, may mga tabletas na sinamahan ng mga paglalarawan na nag-aangkin ng kahanga-hanga at halos mahimalang epekto. Karamihan ay nanatiling may pag-aalinlangan, ngunit ang mga gemstones ay hindi maikakailang totoo. Ang pinakanakakagulat na bagay ay isang napakalaking brilyante na halos kasing laki ng bola ng soccer. Ito ay tinatayang may timbang na higit sa 10,000 carats, at ito ay ilang beses na mas malaki kaysa sa pinakamalaking kilalang brilyante, ang Cullinan. Noong una, marami ang nag-akala na ito ay peke, ngunit isang brilyante na tycoon na naruroon ang masusing nag-inspection dito at kinumpirma na isa nga itong tunay, natural na brilyante. Natigilan ang lahat. Ang napakalaking natural na brilyante, na may napakataas na kailan-awan at halos walang anumang kapintasan na makikita, ay nagkakahalaga ng hindi mabilang na kapalaran. Upang ipakita ang halaga ng mga pildores, dinurog ni Sebastian ang isa at tinutunaw ito sa tubig. Matapos itong sampling, lahat ay namangha. Kahit na pagkatapos na matuno, ang mga epekto ng tableta ay kapansin-pansin. Nagdala ito ng pakiramdam ng kailan-awan at kaganhawahan na nadama halos himala. Alam ni Sebastian na nakamit niya ang kanyang layunin, kaya hinayaan niyang umalis ang lahat. Ang dahilan kung bakit nila layong magsagawa ng auction ay ang Supreme Nexus at ang Supreme Platon ay nawalan ng maraming tao. Ang muling pagtatayo ng parehong organisasyon ay mangangailangan ng malaking halaga ng pagpopondo. Mayroon ding iba pang mga bagay pagkatapos ng labanan na dapat hawakan, at kailangan niyang bumili ng mataas na kalidad na mga halamang gamot para sa paggawa ng mga tableta. Lahat ay nangangailangan ng pera. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa nangyari sa Misty Oak Hotel, at nagulat ang lahat ng mabalitaan nilang buhay pa si Sebastian. Lalo silang natulala sa mga kinikilos niya. Matagal na siyang nawala. Bumalik at agad na pinatay ang Divine Son of the Divine Sect,
3 elder, at maraming iba pang mahahalagang tao. Malinaw na si Sebastian ay nasa landas ng walang pagbabalik laban sa Divine Sect. Bagamat naiintindihan ang mga dahilan ni Sebastian, inakala ng karamihan na masyado siyang mapusok. Kung gusto niyang maghiganti, kailangan niya ng lakas para suportahan ito. Para sa kanila, tila halata na si Sebastian ay walang kapangyarihang kailangan para harapin ang Divine Sect ng direkta. Ang landas na pinili niya ay isa na tila naghihintay sa kanya ang nalalapit na kamatayan. Hindi mahirap hulaan na ang Divine Sect ay hindi hahayaan na mangyari ang insidenteng ito ng madali at malapit nang maglunsad ng isang galit na paghihiganti. Gayunpaman, marami ang naintriga sa nalalapit na auction ni Sebastian, nang marinig ang tungkol sa hindi kapani-paniwalang mga kayamanan na ipinakita. Sa sandaling kumalat ang salita, ang mga tao mula sa lahat ng sulok ng mundo ay nagsimulang magtungo sa Divinopolis. Si Gina, Dracaria, at ang iba pa ay labis na nag-aalala. Pinayuhan pa nila si Sebastian na umalis at humanap ng mapagtataguan, ngunit si Sebastian ay nanatiling hindi nag-abala, na pinangunahan silang lahat sa isang engranding prosesyon patungong Divinopolis. Dinala niya halos lahat sina Joseph at Zia, Dracaria, Hydra, Lillian at ang pamilya nito, at maging si Lyra. Pagdating kay Lyra, hindi maiwasan ni Sebastian na humanga. Halos kasing bilis ng kidlat ang bilis ng pagdaan niya sa mga kasama. Kabanata 809. Ang higit na kahanga-hanga ay ang bawat lalaking nakasama ni Lyra ay mas pambihira kaysa sa huli. Sa pagkakataong ito, muntik na siyang mapunta bilang may bahay ni Apex. Gayunpaman, si Sebastian ay tila kalaban niya, dahil ang bawat lalaking nakakasama niya ay agad niyang hinarap. Talagang nagalit si Lyra kay Sebastian, ngunit naiintindihan niya ang kapangyarihan nito. Sa kanyang presensya, maaari lamang niyang ilagay sa harapan ng isang magandang ugali na dalaga. Hindi siya iniwan ni Sebastian dahil sa personal na interes. Sa halip, pinahintulutan siya nito dahil wala naman siyang ginawang masama. Dahil pinsan siya ni Lillian, napagdesisyonan niyang pumikit, basta't hindi ito lumampas sa anumang linya. Pagdating sa Divinopolis, nanatili si Sebastian at ang kanyang grupo sa tirahan ng pamilya ni Esme. Ang pamilyang Bailey, isa sa nangungunang 10 pamilya sa kabisera, ay nagmamay-ari ng isang malaking independenteng ari-arian na maaaring komportableng tirahan ng mahigit 100 tao. Ang pinuno ng pamilya Bailey, si Bob, ay malugod na tinanggap ang pagdating ni Sebastian. Ibinahagi rin ng kanyang asawang si Marie ang kanyang sigla. Dahil sa relasyon ni Esme kay Sebastian, itinali na ngayon ng pamilya Bailey ang kanilang kapalaran sa kanya. Sa dating pagkawala ni Sebastian, muntik nang mabangkarote ang kanilang pamilya. Sa kabutihang palad, bumalik siya sa oras upang tulungan sila sa krisis, na nagbigay daan sa pagbawi ng pamilya Bailey. Nakipagtulungan pa sila sa pamilya Lloyd, na lalong nagpatibay sa kanilang posisyon. Sa panahon ng kamakailang pagkawala ni Sebastian, ang pamilya Bailey ay dumanas ng panibagong dagok, na muling nahaharap sa banta ng pagkabangkarote. Ngunit sa kanyang pagbabalik, lahat ng kanilang mga problema ay nalutas. Ito ay tulad ng sinasabi nila, pera ay madalas na malutas ang lahat. Si Sebastian ay nakakuha ng $1 trilyong mula sa pamilya Strauss at higit sa 800 bilyon mula sa iba pang mga bisita. Sa isang mapagbigay na kilos, namuhunan siya ng 200 bilyon sa pamilya Bailey. Iniwan niya kina Esme at Rainey ang paghahanda para sa auction habang nakatutok siya sa pagtulong sa mga nakapaligid sa kanya na mapahusay ang kanilang cultivation base. Sa panahon ng kanyang panahon sa Core Island, si Sebastian ay nagpino ng maraming mga table tasks, karamihan sa mga ito ay second grade at katumbas ng pinakamataas na essence nourishing pills. Maaari silang magbigay ng makabuluhang benepisyo kahit para sa mga Divine Grandmaster. Bilang isang demigod, ginamit ni Sebastian ang kanyang espiritual na enerhiya upang i-clear at buksan ang mga meridian ng mga nakapaligid sa kanya, ay unblock ang maraming mga sagabal at mga nakatagong channel. Pagkatapos ay gumamit siya ng mga herbal na paliguan at mga table tasks upang higit pang mapahusay ang kanilang mga kakayahan.
Kapansin-pansin ang mga resulta. Si Dracaria, Hydra, at Zia ay matagumpay na nakapasok sa Divine Realm, habang naabot ni Joseph ang gitnang yugto ng Divine Grandmaster level. Dahil sa kakaibang pangangatawan ni Lilian, mabilis niyang nalampasan ang iba. Hindi lamang siya pumasok sa Divine Realm, ngunit naabot din niya ang gitnang yugto ng Divine Grandmaster level. Nagsimula na si Esme sa paglilinang ng mas huli kaysa kay Lilian, ngunit sa tulong ni Sebastian, nakapasok siya sa Grandmaster Realm. Si Rainy, na medyo advanced na ang cultivation, ay nagawang maabot ang huling yugto ng Divine Grandmaster level sa ilalim ng gabay ni Sebastian. Isang hakbang na lang ang layo niya ngayon sa pinakamataas na Divine Grandmaster. Inayos din ni Sebastian na dalhin si Lana, ang kanyang kapatid na si Harvey, at si Cassandra. Sa tulong niya, ang tatlo sa kanila ay gumawa ng napakalaking pag-unlad sa loob lamang ng ilang araw, mabilis na sumulong sa kanilang cultivation base. Sina Lana at Cassandra ay pumasok sa huling yugto ng Divine Grandmaster level, habang si Harvey ay umabot sa maagang yugto ng Divine Grandmaster. Bukod pa rito, ang 36 na natitirang bodyguard ng 4 na Diyos ng digmaan ay gumawa ng makabuluhang mga pagpapabuti, na sumulong mula sa huling yugto ng tuktok ng warrior hanggang sa Grandmaster Realm. Bagamat nawala ang Supreme Nexus ng higit sa 70% ng mga miyembro nito, ang kanilang pangkalahatang lakas ay nakakita ng napakalaking pagpapahusay. Mabilis na dumating ang araw ng auction, at pumunta si Sebastian sa backstage. Dahil sa kanyang napakaraming mga kaaway, naramdaman niyang kailangan na naruroon ng personal upang matiyak na maayos ang lahat. Nilapitan siya ni Esme at sinabing, "Sebastian, nakita ng ating mga tao ang maraming miyembro ng Divine Sect, at narito rin ang ilan mula sa Everlight. Mukhang wala sila dito na may magandang intensyon. Nakita mo na ba ang dalawang matandang geezers, sina Isaac at Bellamy?" Tanong ni Sebastian. Umiling si Esme. "Hindi pa, pero feeling ko nagtatago sila sa kung saan. Baka hindi matuloy ang auction na ito. Natatakot ka ba?" Nakangiting tanong ni Sebastian. Tumango si Esme. "Paanong hindi ako magiging? Ang Divine Maiden of Light ay nawala kasama mo, kaya ang Everlight ay tiyak na pananagutin ka para dyan. Idagdag ang Divine Sect sa halo, at magiging mahirap para sa atin na hawakan." Tumawa ng mahina si Sebastian at sinabing, "Huwag kang mag-alala. Kung mapayapa silang dadalo sa auction, hahayaan ko na lang. Ngunit kung maglakas loob silang manggulo, sisiguraduhin kong pagsisisihan nila ang pagsilang nila." Kabanata 810. Sa sandaling iyon, sa isang silid ng hotel na hindi kalayuan sa auction house, dalawang matatandang lalaki ang nakaupong magkaharap sa isang sofa. Kung nandoon si Sebastian, makikilala niya agad sila Bellamy at Isaac. Nag-alab sa galit ang mga mata ni Isaac. Pagkaubos ng isang baso ng alak, dinurog niya ito sa kanyang kamay. "Ang maliit na bastard na iyon ay talagang may apdo na pumatay sa aking apo. Kung hindi ko siya putulin sa 1,000 piraso at punatin ang kanyang paa mula sa paa, hindi ko mapipigil ang galit na ito sa loob ko." Ang mukha ni Bellamy ay pantay na puno ng pagpatay na layunin. Ang munting bastard na si Sebastian ay humabol sa ating banal na dalaga ng liwanag, at pareho silang nawala pagkatapos. Ngayon nakabalik siya ng buhay, pero wala pa ring balita sa Holy Maiden. Malamang patay na siya, at balak ko ding maghiganti sa kanya. Kung ganun, ano pa ang hinihintay natin? Siguradong nasa loob ng auction house ang brat na yon. Tara na, bumagsak at putulin natin siya ngayon din. Tumayo si Isaac habang nagsasalita, ang kanyang hangarin sa pagpatay ay halos nakikita. Nagbabala si Bellamy, "Mr. Parker, hawakan mo ang iyong mga kabayo. Ito ang Divinopolis. Kung ang isang malaking labanan ay sumiklab dito, ito ay kukuha ng atensyon ng militar. Sa teknolohiya ngayon, kahit isang taong kasing kapangyarihan natin ay hindi kayang baliwalain iyon." Sa wakas ay kumalma si Isaac, na kinikilala na tama si Bellamy. Gaano man kalakas ang cultivation base ng isang tao, maaaring wakasan ng isang missile ang lahat.
Kung ang isang missile ay hindi sapat, 2 o 3 ay magiging. Pagkatapos ng lahat, ang laman at dugo ay hindi maaaring makipagkumpetensya sa mga sandata ng malawakang pagkawasak. Sige, maghihintay ako hanggang sa umalis siya sa Davinopolis para makapaghiganti. Si Isaac ay nagsalita sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Umiling muli si Bellamy, Mr. Parker, habaan mo pa ang pasensya mo. Ang pangunahing layunin natin sa ngayon ay ang makarating sa Perpetual Empire. Hindi natin dapat gawing komplikado ang mga bagay bago tayo makarating doon. Hindi pwede. Galit na sagot ni Isaac. Pinatay niya ang apo ko at ikinulong ang apo ko. Kung hindi ako nakaganti, hindi ako karapat-dapat na maging tao. Nakalimutan mo na ba ang ipinagbabawal na blood ritual? Paalala ni Bellamy sa kanya. Ang blood ritual. Agad na pinagpawisan si Isaac, napagtanto na talagang nakalimutan na niya ang tungkol sa bagay na ito. Ang backlash mula sa ritual ng dugo ay lubhang nakakatakot. Ang paglabag dito ay hihingi ng banal na kaparusahan, at may napakalaking pagkakataon na mawalan siya ng buhay. Iyon ay isang bagay na talagang hindi niya kayang bayaran. Salamat sa paalala, High Priest. Mabilis na yumoko si Isaac bilang pasasalamat. Magkaibigan tayo. Dapat lang nagawin ko yon, mahinhin na tugon ni Bellamy. Sa totoo lang, hindi siya gaanong mabait gaya ng inaakala niya. Noong nakaraan, mas masaya siyang makitang maagang namatay si Isaac. Gayunpaman, sa kanyang sariling buhay na malapit ng magwakas at apurahang pangangailangang maabot ang Perpetual Empire, hindi niya gusto ang anumang komplikasyon sa kritikal na yugtong ito. Sayang. Ibig sabihin hindi ko maipaghiganti ang apo ko. Kinagat ni Isaac ang kanyang mga ngipin sa galit. Bahagyang ngumiti si Bellamy. Magkakaroon ka ng maraming pagkakataon para sa paghihiganti. Kapag binuksan natin ang pasukan sa Perpetual Empire, mawawala ang epekto ng blood ritual. Maaari kang humingi ng iyong paghihiganti kung gayon. Isinaalang-alang ito ni Isaac at tumango. Sige. Hahayaan kong mabuhay ng ilang araw pa ang hayop na yon. Dahil pinili ni Bellamy at Isaac na maghintay ng kanilang oras, ang auction ay natuloy ng maayos, kasama ang lahat ng mga kayamanan na nagbebenta para sa astronomical na mga presyo. Sa pagtatapos ng auction, nakaipon si Sebastian ng mahigit 3 trilyong dolyar na pondo. Ito ay isang tunay na nakakagulat na kapalaran. Naglaan si Sebastian ng 500 bilyong dolyar kay Dracaria, na nagtuturo sa kanya na muling itayo ang Supreme Nexus at ang Supreme Platon. Pagkatapos, dahil nakatanggap siya ng balita na ang pasukan sa Perpetual Empire ay matatagpuan na, maaaring kailanganin nilang magtungo doon sa loob lamang ng ilang araw. Kabanata 811. Noong una, hindi nagmamadaling pumunta si Sebastian, ngunit nagbago ang mga bagay. Sa Core Island, kung saan nakatayo ang 2 light gate, itinuro siya ng Serifactir pendant patungo sa Perpetual Empire. Dahil ang kwintas ay iniwan na sa kanya ng kanyang ina, may pagkakataon na baka ito ang nagtataglay ng mga sagot sa mga tanong na bumabagabag sa kanyang puso. Bago siya umalis, nais niyang matiyak na maayos ang lahat. Nagpasya siyang ipasa ang titulong kataas-taasang Panginoon kay Dracaria. Hindi dahil sa pagiging makasarili niya kaya hindi niya isinama si Dracaria. Naunawaan niya na ang Perpetual Empire ay hindi ang paraisong inaakala ng mga tao. Sa katunayan, ito ay isang napaka-brutal na mundo. Si Dracaria ay nasa 30s na ngayon, at hindi siya nagtataglay ng pambihirang talento sa paglilinang. Kahit na makipagsapalaran siya sa Perpetual Empire, ang pagiging isang demigod ay magiging hindi kapani-paniwalang hamon para sa kanya. Tila mas matalino para kay Dracaria na manatili sa likuran, kung saan maaari siyang mamuhay ng walang pakialam. Tinanggap ni Dracaria ang desisyong ito ng may pag-unawa. Gaya ng inaasahan ni Sebastian, hinanap siya ni Bellamy sa ilang sandali matapos ang auction. Ipinaalam niya sa kanya na ang pasukan sa Perpetual Empire ay matatagpuan at nagmungkahi ng oras para sa kanila na umalis ng magkasama. Sabik na umalis sa lalong madaling panahon, naipasa na ni Bellamy ang kanyang titulo sa bahay bago dumating.
Gayunpaman, hindi nagmamadali si Sebastian at itinakda ang oras ng pag-alis pagkaraan ng 3 buwan. Nagalit ito kay Bellamy. Kung hindi dahil sa mga hadlang sa ritual ng dugo, malugod niyang pinatay si Sebastian at kinuha ang kanyang ninefold Griffin amulet. Si Bellamy ay sapat na matalino upang hindi magtanong tungkol sa banal na dalaga. Sa kanyang pananaw, malamang napatay na siya. Ang paglabas ng paksa ngayon ay magdudulot lamang ng isang bukas na salungatan. Upang matiyak na maabot niya ang Perpetual Empire sa lalong madaling panahon, pinili na lang niyang maglaro ng PP. Gayunpaman, nakapagdesisyon na siya. Kapag nabuksan na ang pasukan sa Perpetual Empire, haharapin niya si Sebastian. Natural, sinadya niyang hayaan si Isaac na gumawa ng unang hakbang, habang naghihintay siya sa gilid, handang mamagitin sa perpektong sandali. Sa sumunod na 2 buwan, patuloy na inutusan ni Sebastian ang mga tao na bumili ng mga halamang gamot sa mataas na presyo at pagkatapos ay ginawang mga table tasks ang lahat ng ito. Hindi siya nagtago ng kahit isang tableta para sa kanyang sarili. Ang bahagi ng mga table tasks ay napunta sa mga nakapaligid sa kanya, habang ang natitira ay nalwan kay Dracaria. Kapansin-pansin, pinakasalan ni Dracaria ang diyosa na si Armina. Ang Divine Sect ay nakakagulat na nanatiling tahimik sa bagay na iyon, na nag-iwan sa lahat ng tuliro. Sa totoo lang, nang marinig ni Isaac ang balita, galit na galit siya at binalak niyang harapin si Sebastian para iligtas ang kanyang apo. Gayunpaman, pinigilan siya ni Bellamy, ipinaalala sa kanya na ang pag-abot sa Perpetual Empire ang pangunahing prioridad. Ang isang apo lamang, na wala sa anumang agarang panganib, ay hindi karapat-dapat na magdulot ng karagdagang mga komplikasyon. Pagkatapos ng maraming kapanipaniwala, atubiling pinili ni Isaac na pumikit sa bagay na iyon. Sa tulong ni Sebastian, mabilis na umunlad si Lillian at ang iba pa sa kanilang paglilinang, na sumulong ng malaki sa wala pang 3 buwan. Naabot ni na Lillian, Lana, Cassandra, at Rainey ang pinakamataas na Divine Grandmaster, habang sina Gina, Harvey, at Joseph ay umabant sa late stage na Divine Grandmaster. Dahil sa kanyang mas mababang kakayahan, naabot lamang ni Dracaria ang middle stage na Divine Grandmaster. Si Esme, gayunpaman, ay mabilis na umunlad, umakyat mula sa maagang yugto ng Grandmaster hanggang sa pinakataas na Grandmaster sa ilalim ng 3 buwan. Dahil dito, nalalapit na ang kanyang tagumpay sa Divine Realm. Samantala, dumating din sa wakas ang napagkasunduang araw. Sumakay si Sebastian sa isang eroplano patungo sa Celestial Mountains kasama ang kanyang mga kasama, habang pinapanood sila ni Dracaria na paalis ng may mabigat na puso. Sa katunayan, ang pasukan sa Perpetual Empire ay matatagpuan sa loob ng Celestial Mountains. Sa kasaysayan, ang mga bundok na ito ay iginagalang bilang isang celestial na paraiso, na nababalot ng maraming sinaunang alamat. Pagdating ni Sebastian at ng grupo niya, nandoon na sina Bellamy, Isaac, Lorenzo, at iba pa, naghihintay. Sa sandaling pinagmasdan ni Isaac si Sebastian, nagngangalit siya, na nagmumula sa napakatinding aura ng layuning pumatay. Kabanata 812. Nakipagtitigan si Sebastian kay Isaac. May nanunuyang ngiti sa kanyang mukha. Dahil sa kanyang kasalukuyang lakas, si Isaac ay walang iba kundi isang inis lamang. Ang tanging dahilan kung bakit hindi pa siya pinatay ni Sebastian ay dahil sa ritual ng dugo. Sa kanyang panahon sa Core Island, maraming natutunan si Sebastian, lalo na tungkol sa alchemy, formations, at iba't ibang uri ng mga paghihigpit. Nakukuha siya ng ilang pananaw sa blood ritual, na pagtanto na ito ay isang natatanging paghihigpit na nabuo mula sa kakanyahan ng buhay at enerhiya ng isang tao. Kung papatayin niya si Isaac ngayon, maaaring mag-trigger nga ito ng ilang uri ng banal na parusa, kaya naman pinili ni Sebastian na maghintay ng oras. Nagplano siyang maghintay hanggang mabuksan ang pasukan sa Perpetual Empire kung kailan mawawala ang paghihigpit. Pagkatapos, sisiguraduhin niyang wawakasan ang matandang asong ito at ipaghihiganti ang kanyang mga nahulog na kapatid. Pinandilatan ni Isaac si Sebastian na may nagngangalit na mga ngipin,
ang kanyang mga kamao ay nakakuyong ng mahigpit na ang kanyang mga buko ay pumutok. Ang pag-iisip ng kalunos-lunos na pagkamatay ng kanyang apo ay nagtulak sa kanya na paghiwalayin si Sebastian. Maya-maya lang, humakbang si Bruce para tumabi kay Sebastian, ang kanyang titig ay kasing talam ng yelo. Agad na napaatras si Isaac. Ang dahilan kung bakit hindi siya naghiganti kay Sebastian kanina ay dahil alam niyang sumama si Bruce kay Sebastian sa tirahan ni Bailey. Naniniwala si Isaac na kakayanin niya si Sebastian ng mag-isa, ngunit kung si Bruce isang mandirigman na katumbas niya sa lakas sa panig ni Sebastian, ito ay isang ehersisyo sa kawalang saysay. Kung gustong ipaghiganti ni Isaac ang kanyang apo, kakailanganin niya ang tulong ni Bellamy. Gayunpaman, dahil may bisa pa rin ang ritual ng dugo, hindi nakikialam si Bellamy. Kaya naman, hindi naglakas loob si Isaac na kumilos ng mag-isa. Nang maramdaman ang tensyon, humakbang si Bellamy na may ngiti upang ibahin ang sitwasyon. Ang pagpunta sa Perpetual Empire ay isang pambihirang pagkakataon. Kapag nasa loob na tayo, may pagkakataon tayong makamit ang immortalidad. Kung anuman ang hindi pagkakasundo natin noong nakaraan ay mapatla kung ikukumpara sa layuning iyon. Isantabi natin ang ating mga pagkakaiba at magtulungan upang buksan ang pasukan. 11. Tumanggo si Lorenzo bilang pagsang-ayon. Tama ang Holy Priest. Ngayong nandito na ang lahat, magpatuloy tayo. Tumanggo si Sebastian, at nagsimulang maglakbay ang grupo sa mas malalim na kabundukan. Mayroong 27 katao sa kabuuan. Ang Infernal Gate ay may 6 na pwesto. Maliban kina Lorenzo, Gideon, at Elsa, may 3 kabataang miyembro, isang babae at 2 lalaki na lahat ay kabilang sa mga pinakanamumukod tanging sa nakababatang henerasyon ng Infernal Gate. Bawat isa ay nasa middle stage na Divine Grandmaster level. Ang Divine Sect ay may 5 miyembro. Bukod kay Isaac, mayroon ding mag-asawang nasa middle age, na kilala bilang mga magulang nina Apex at Armina. Nanatili silang nakatutok kay Sebastian, puno ng hangarin na pumatay. Ngunit batid kung gaano siya kakilakilabot, pinigilan nila ang kanilang pagnanasang umatake. Ang 2 pang miyembro ay mga kabataang lalaki, ang mga anak ng bunsong anak ni Isaac. Noong una, binalak ni Isaac na dalhin ang kanyang 3 anak na lalaki at isang apo sa Perpetual Empire. Gayunpaman, sa pagkamatay ni Apex at pinilit ni Armina na pakasalan si Dracaria, kinuha ng kanilang mga magulang ang 2 pwesto sa halip. Ang grupong Everlight ay binubuo ng 7 miyembro. Bukod kay Bellamy, ang natitirang 6 ay mga arsobispo, lahat ay nasa Divine Grandmaster level. Ang grupo ni Sebastian ang may pinakamalaking bilang, na may kabuuang 9 na tao. Kabilang dito sina Bruce, Lana, at Harvey. Tapos si Sebastian pa mismo, Lillian, Esme, Gina, Zia, at Cassandra. Walang mga spot para kay Joseph o Rainy. Gayunpaman, hindi ito mahalaga, dahil ang Perpetual Empire ay hindi ang paraiso na tila. Ito ay isang mundo kung saan ang malakas ang namuno. Kung walang pambihirang talento o potensyal, maaaring hindi sulit ang pagpunta doon. Ang pananatili sa likuran ay maaaring mga hulugan ng pagdodomina sa isang lugar ng madali, habang ang pakikipagsapalaran sa Perpetual Empire ay hindi magiging walang malasakit, sa kabila ng pagkakaroon ng mga inaalok na pagkakataon upang lumakas. Bukod dito, kahit na pinalampas nila ang pagkakataong ito, may iba pang mga pagkakataon sa hinaharap dahil alam ni Sebastian ang pangalawang landas patungo sa Perpetual Empire. Gayunpaman, ito ay hindi kapani-paniwalang mapanlinlang, na may nakakatakot na presyon ng tubig na karamihan ay hindi makaligtas. Habang si Sebastian mismo ay nakayanan ito, ang pagsama sa iba ay magiging imposible maliban kung siya ay lumakas pa. Hindi nagtagal ay nakarating ang grupo sa kailaliman ng mga bundok at pumasok sa isang siksikan, sinaunang kagubatan. Pagkaraan ng ilang saglit na pagtawid sa kagubatan, sa wakas ay nakarating sila sa paanan ng matayog na bundok. Kabanata 813. Sa unahan nila ay may pasukan ng kuweba na wala pang 6 na talampakan ang taas at natatakpan ng mga baging.
Nanguna si Bellamy at pumasok sa kuweba, kasama ang iba na sumusunod sa likuran. Nang nasa loob na sila, natuklasan nila na ang loob ng kuweba ay mas maluwang kaysa sa inaakala nila. Sa gitna, may malalim na siwang sa lupa. Nang sumilip sila sa ibaba, hindi nila makita ang ilalim, na para bang ito ay patuloy na umaabot sa isang kalaliman na lumilikha ng isang napakalaking pakiramdam ng presyon. Tumangala si Bellamy sa lahat at sinabing, ayon sa mapa, ito dapat ang pasukan sa Perpetual Empire. Sabay-sabay na inilabas ng grupo ang kanilang Ninefold Griffin amulets. Nagpalitan sila ng tingin at saka tumanggo sa isa't isa bago sabay na ibinaon ang kanilang enerhiya sa mga amulet. Habang sinisipsip ng Ninefold Griffin amulets ang enerhiya, nagsimula silang magbuga ng nakakasilaw na liwanag, napakaliwanag na walang sino man ang nakabukas sa kanilang mga mata. Kaagad, nagsimulang yumanig ng husto ang lupa, na naging sanhi ng panginginig ng buong kuweba. Bumagsak ang mga bato at mga labi mula sa kisame, dahilan para hindi mapalagay ang lahat. Dahil sa kalaliman ng bundok, alam nila na kung gumuho ang kuweba, madudurog sila kahit gaano pa sila kalakas. Buti na lang at tumagal ng ilang segundo ang pagyanig. Sa sandaling tumigil sila, isang portal ng liwanag ang lumitaw sa loob ng siwang. Ang portal na ito ay kapareho ng dalawang nakasalubong ni Sebastian dati. Tila maliwanag na ang pagdaan dito ay direktang magdadala sa kanila sa Perpetual Empire. Napagtanto din ito ng iba at halatang nasa sabik. Si Bellamy, sa partikular, ay ang pinakasabik. Walang sino man ang nagnanais na makapasok sa Perpetual Empire kaysa sa kanya, dahil ang kanyang puwersa sa buhay ay malapit ng magwakas. Sa loob ng Perpetual Empire lamang siya makakaasa na makakahanap ng paraan para mapalawig ito. Sinabi ni Lorenzo, ito ay dapat ang portal na inilarawan sa mga sinaunang teksto. Kapag tayo ay nakalusot, tayo ay papasok sa Perpetual Empire at makakamit ang buhay na walang hanggan. Sa kabila ng kanyang mga salita, walang nang-ahas na gumawa ng unang hakbang. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ay likas na nadama na maingat kapag nahaharap sa hindi alam. Nagpalitan sila ng tingin, bawat isa ay naghihintay ng ibang manggaguna. Hindi naman nagmamadali si Sebastian at nakahanap ng mauupuan, pinapanood ang sitwasyon. Tumingin si Bellamy kay Isaac at sinabing, Mr. Parker, mauna ka na. Mabilis na tumugon si Isaac nang nakangiti, nagbibiro ka siguro, Holy Priest. Dahil sa lakas at seniority mo, dapat ikaw ang mauna. Lumingon si Bellamy kay Lorenzo, ngunit paulit-ulit na umiling si Lorenzo, tumanggi na umalis. Ikinairita ito ni Bellamy, ngunit hindi siya nang ahas na makipagsapalaran. Sa halip, iminuwestern niya ang isa sa mga arsobispo sa likuran niya, ikaw, pumasok ka muna. Kahit na halatang nag-aatubili, ang arsobispo ay hindi siya nang ahas na suwayan ang utos ni Bellamy. Huminga siya ng malalim, inipon niya ang kanyang lakas ng loob at tumalon pababa. Nang marating niya ang antas ng portal, inilagay niya ang kanyang sarili sa tapat ng dingding gamit ang kanyang mga kamay at paa, pagkatapos ay inabot niya upang hawakan ang maliwanag na pinto. Ang lahat sa itaas ay sabik na nanonood, naghihintay ng anumang senyales ng maaaring mangyari. Gayunpaman, nang makipag-ugnayan ang kanyang kamay sa portal, walang nangyari. Para siyang nahawakan ng salamin. Nang makitang walang panganib, naging matapang ang arsobispo at naglapat ng higit na puwersa. Ngunit walang nangyari. Holy Priest, hindi ako makalusot. Tawag niya. Imposible yan. Dapat makapasok ka. Nagdilim ang mukha ni Bellamy. Siya ay tumalon pababa upang subukan ito, ngunit ang kinalabasan ay pareho. Ayaw pa ring tanggapin, ibinahagi niya ang kanyang lakas at muling sinubukan, ngunit ang portal ay nanatiling hindi sumusuko. Paano nangyari to? Bakit nangyayari ito? Hindi makapaniwalang ungol niya. Tuluyan nang nasira si Bellamy at sinimulang suntukin ang magaan na pinto ng buong lakas, ngunit nanatili itong hindi matinag at hindi nasisira. Kabanata 814. Bakit ito nangyayari? Biglang napaiyak si Bellamy.
Siya ay namuhunan ng labis na pagsisikap upang makapasok sa Perpetual Empire. Nang tila malapit na siyang magtagumpay, na ang pinto ay nasa harapan niya, ito ay ganap na hindi na-access. Ang suntok ay sadyang labis na hindi niya kayang tiisin. Si Isaac at Lorenzo ay hindi gaanong mabuti, sunod-sunod na buntong hininga. Biglang humarap si Isaac kay Sebastian, puno ng matinding galit ang kanyang mga mata. Ikaw bata ka, dahil hindi tayo makapasok sa Perpetual Empire, papatayin kita ngayon din para ipaghiganti ang pagkamatay ng apo ko. Subukan mong gumawa ng isang hakbang at tingnan natin kung ano ang mangyayari, sabi ni Bruce habang nakatayo, ang kanyang katawan ay naglalabas ng nakakatakot na aura. Si Isaac, na parehong gulat at galit, ay mabilis na tumingin kay Bellamy. Holy Priest, gumising ka. Dahil hindi tayo makapasok, patayin natin ang hayop na ito at maghayganti. Agad na ibinaling ni Bellamy ang kanyang tingin kay Sebastian, naglabas ng napakalaking layunin ng pagpatay para sa kanya, ang paghihiganti sa Divine Maiden ay hindi isang bagay na napakahalaga. Ang tanging tunay niyang layunin ay ang makapasok sa Perpetual Empire. Ngayong nabasag na ang pag-asang ito, kailangan ng kanyang galit. Ikaw brat, pinatay mo ang aming Divine Maiden of Light. Sisiguraduhin kong wala nang matitira sa'yo ngayon. Si Bruce, Lillian, at ang iba pa ay agad na naghanda para sa labanan. Bagamat hindi kapani-pani walang makapangyarihan sina Bellamy at Isaac, wala ni isa sa kanila ang nakaramdam ng takot. Ang kanilang sariling lakas ay lumago ng malaki. Bukod kay Esme, ang lahat ay nasa Divine Grandmaster level na ngayon. Sina Bruce, Lillian, Lana, at Cassandra ay nakarating na sa pinakamataas na Divine Grandmaster status. Kasama si Sebastian, mayroon na silang 5-2 advantage, na nagbigay sa kanila ng napakalaking kalamangan. Dad, dapat ba tayong tumulong? Tanong ni Elsa na nakatingin kay Lorenzo. Umiling si Lorenzo. Alam na alam niya kung gaano kalakas si Bellamy, at ang pagtawid sa kanya ay maaaring humantong sa mga sakuna na kahihinatnan. Walang kamalay-malay sa lahat ng ito, napangisi si Isaac. Dahil sabik na kayong lahat na mamatay, ikalulugod kong ihatid kayo. Inilunsad ni Isaac ang kanyang pag-atake, ikinuyom ang kanyang kamao at direktang tinutukan ng suntok si Lillian, na tumabi kay Sebastian. Ang kakilakilabot na enerhiya ay sumulong, na parabang nilayon nitong alisin ang lahat ng bagay sa landas nito. Nanatiling ganap na tahimik si Sebastian, walang balak tumulong. Nang malapit nang tumama ang nakakatakot na enerhiya kay Lillian, sa wakas ay kumilos na rin siya. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinampas ang kanyang palad. Nililigawan mo lang si kamatayan. Ngumisi si Isaac, tiwala na si Lillian ay isa lamang maliit na prito. Sa isip niya, kung siya ay maglakas loob na harapin siya ng direkta, siya ay mapapawi ng walang bakas. Sa sumunod na sandali, isang nakakabinging pagsabog ang umalangaw-ngaw sa kuweba. Isang napakalaking alon ng enerhiya ang sumabog, na nagbabanta na sirain ang lahat ng bagay sa landas nito. Malakas na yumanig ang lupa, ngunit tila isang hindi maipaliwanag na puwersa ang nagpoprotekta sa kuweba. Bukod sa ilang bumabagsak na bato, wala itong nakitang senyales ng pagguho. Napaatras si Lillian ng isang hakbang. Ang kanyang mukha ay namumula na ngayon, at ang kanyang dugo at enerhiya ay pansamantalang nabalisa. Sa kabaligtaran, umatras si Isaac ng 2 o 3 hakbang bago niya nagawang patatagin ang sarili niyang dugo at enerhiya ay umiikot sa loob niya. Muntik na siyang maubo ng dugo sa impact. Isang peak Divine Grandmaster. Paano nangyari to? Nanlaki ang mga mata ni Isaac sa gulat at hindi makapaniwala. Hindi niya maisip na tahimik na naabot ng isang dalagang nasa early 20s ang pinakamataas na Divine Grandmaster level. Sa sandaling ito, ang kanyang cultivation base ay mas malalim kaysa sa kanya. Parehong natigilan sina Bellamy, Lorenzo, at ang iba pa, bakas sa mukha nila ang pagkagulat. Gayunpaman, ang kinalabasan na ito ay hindi nagulat kay Sebastian.
Bagamat kakapasok lang ni Lilian sa Peak Divine Grandmaster Realm, tiniyak ng kanyang kakaibang pangangatawan na ang kanyang cultivation ay kapantay ng mga season Peak Divine Grandmasters. Mapanukso ng ngiti ang mga labi ni Sebastian. Tanda, katapusan mo na ngayon. Kabanata 815. Huwag kang masyadong magdiwang, bata. Hindi pa sigurado kung sino ang mananalo. Ngumisi Isaac kay Sebastian, pagkatapos ay hinimok si Bellamy, Holy Priest, umatake ka na. Hindi na nag-aksaya pa ng oras, humakbang pasulong si Bellamy. Nagpakawala siya ng nakakatakot na aura na kumakalat na parang isang malakas na puwersa ng kalikasan, na ikinasakal ng lahat na naruroon. Maging sina Bruce, Lilian, at ang iba pa ay nakaramdam ng lamig sa kanilang mga gulugad. Ang tanging nanatiling ganap na kalmado ay si Sebastian. Inaasahan na niya ang lakas ni Bellamy, alam niyang iyon ang dating pinakamalakas sa mundo. Alam niyang may isang paa si Bellamy sa Demigod Realm. Gayunpaman, ang antas ng kapangyarihan na ito ay malayo sa sapat upang banta siya. Mamatay ka na, bata. Sumigaw si Bellamy. Naghagis siya ng suntok na nagpadala ng nakakatakot na alon ng enerhiya, na mas malakas kaysa sa atake ni Isaac, diretso kay Sebastian. Tila kaya nitong pawiin ang lahat ng nasa daan nito. Gayunpaman, walang intensyon si Sebastian na ipagtanggol ang sarili. Sa kanyang kasalukuyang antas ng paglilinang, kahit na ang buong lakas na welga ni Bellamy ay hindi makatusok sa kanyang mga depensa. Hindi ito alam ni Lilian at ng iba pa, kaya handa silang tumulong. Ngunit bago makapanghimasok si Lilian, sinimulan siya ni Isaac ng pag-atake. Nang malapit nang tumama ang enerhiya ni Bellamy kay Sebastian, sabay na humakbang pasulong sina Lana, Cassandra, at Bruce. Bagamat hindi sila kasing lakas ni Bellamy, ang kanilang pinagsamang lakas ay madaling nakaharang sa nakakatakot na pag-atake ni Bellamy. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Bellamy sa hindi makapaniwala. Mga Peak Divine Grandmaster kayong lahat. Paano nangyari to? Nakatayo siya doon na nakatulala, hindi maintindihan kung paano naging pangkaraniwan ang pinakamataas na Divine Grandmaster status. Sa kanyang panahon, ang pag-abot sa antas na ito ay tumagal ng ilang dekada ng matinding pagdurusa at hindi mabilang na sakripisyo. Gayunpaman, narito ang mga kabataang babae na ito walang mas matanda sa 23,024, kasama sila na nawala pang 20 na kahit papaano ay nakamit ang antas ng kapangyarihang ito. Kung hindi niya mismo nasaksihan, hinding-hindi siya maniniwala. Huwag iwang buhay ang sinuman mula sa Everlight at sa Divine Sect, malamig na utos ni Sebastian. Agad namang naglunsad ng pag-atake si Lana at ang iba pa. Siya, kasama sina Cassandra at Bruce, ay nakipagtulungan laban kay Bellamy. Samantala, nagsanib puwersa sina Lilian, Gina, at Harvey para labanan si Isaac. Bagamat may isang paa si Bellamy sa Demigod Realm, nahirapan siyang makakuha ng anumang kalamangan laban sa pinagsamang pag-atake mula sa tatlong pinakamataas na Divine Grandmaster. Sa kabilang panig, mabilis na dinaig ni Lilian, Gina, at Harvey si Isaac, na iniwang walang pagkakataong lumaban. Sa totoo lang, dahil sa lakas at kakaibang pangangatawan ni Lilian, madali niyang kinaya si Isaac ng mag-isa. Gayunpaman, ang kanyang kakulangan ng karanasan sa labanan ay naging mapanganib para sa kanya na mag-isa. Kung wala ang suporta ni Gina at Harvey, may pagkakataon na maaaring magkamali. Dahil nasa mas mababang cultivation level si Zia at Esme, magiging hadlang lang sila kung sasali sila. Kaya naman, nanatili sila sa tabi ni Sebastian. Dahil sa limitadong espasyo ng kuweba, nahirapan ang lahat na magmanyobra kaya hindi nagtagal ay inilipat nila ang labanan sa labas. Nang makitang pina-atres sina Bellamy at Isaac, sumugod ang mga miyembro ng Everlight at ng Divine Sect para tulungan sila. Ako ang kalaban mo, deklara ni Sebastian habang humahakbang para harangin ang kanilang dinadaanan. Nakapulupot ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at may kalmadong ngiti sa kanyang mukha. Nakatayo siya roon nang hindi naglalabas ng kahit isang bakas ng enerhiya. Gayunpaman,
ang mga powerhouse mula sa Everlight at ang Divine Sect ay nagyelo sa kanilang mga landas sa tabi lamang niya na nakatayo doon. Karamihan sa kanila ay nasa early stage o middle stage na Divine Grandmaster level, habang si Sebastian ay nasa parehong level ni Isaac. Nagawa niyang agad na patayin ang sinuman sa kanila, kaya walang nang-ahas na ipagsapalaran ang kanilang buhay sa pamamagitan ng pag-atake sa kanya. Sumigaw ang mga magulang ni Apex, "Huwag kang matakot. Isa lang siyang tao. Kung sabay tayong umatake, mapapatay natin siya." Tama. Sabay na tayong umatake. Isang arsobispo mula sa Everlight ang umalangaw. Hindi nagtagal, ang lahat ay naglunsad ng kanilang pag-atake. Sa kabila ng kanilang takot, pinili nilang umatake mula sa malayo. Gayunpaman, ang pinagsama-samang enerhiya ng kanilang pag-atake ay nakakatakot, na umaalon patungo kay Sebastian na parang tidal wave. Ang kanilang mga pag-atake ay nanginginig sa mismong hangin na may layuning sirain ang lahat ng bagay sa landas nito. "Pare, hindi ka ba talaga tutulong?" Tanong ni Elsa na may bahid ng pag-aalala sa boses. Tinuring niya talaga na kaibigan si Sebastian. Kung ang antas ng kanyang paglilinang ay hindi gaanong mababa, siya ay tumalon upang tumulong ng walang pag-aalinlangan. Kung sisirain nila ang isa't isa, wala nang ibang haadlang sa Infernal Gate sa hinaharap, sagot ni Lorenzo. May malamig pa, nagkalkulang ngiti na naglalaro sa kanyang mga labi.